Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kapwa po nating deboto na nakikiisa sa ating banal na misa, sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Salita natin ngayong gabi na pagninilayan ay ang salitang damay. Ano na bang pakahulugan natin ngayon sa salitang damay? No? Sa panahon natin, mas madalas nating nagagamit ang damay kapag may nahuhuli na, pag may nadidiscovery na, ay hindi, idadamay kita. Di ba? Pag marami na ang nakaalam, idadawit ko, idadamay ko. Ako, lalong-lalo na ngayon sa ating bansa, nagkaalam-alam na at dinadamay na ang ibang tao. Yun ba ang tunay na kahulugan ng damay o mali na natin siyang nagagamit? Mga minamahal kong kapatid, ang ating Panginoong Hesus ngayon sa ating Ebanghelyo, itinuturo sa atin ang pinakadiwa ng kung ano ang salitang damay. No? Hindi ito para sa ikasasama ng kapwa, kung hindi ito ay para sa ikabubuti. Laging hinahanap ang kabutihan ng iba. Nakita ng ating Panginoon habang papasok siya sa bayan ng Nain, ang prosesyon, ang paglilibing sa nag-iisang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Anong kakaiba dito? Wala naman. Diba? Lahat naman mamamatayan, o ang iba mamamatay, ililibing. No? Meron ding balo, napakapamilyar, common. Pero anong kakaiba dito sa tagpong ito? No? Nakita ni Jesus ang pagdadalamhati ng isang babaeng balo. Sa panahon ni Jesus, kapag ikaw ay balo, isa ka sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ibig sabihin, minsan ang tingin sa iyo ng mga tao, ikaw ay makasalanan at pinarurusahan ka ng Diyos kasi namatay yung asawa mo. Di ba?
So yun yung kalalagayan ng babaeng balo. And wait, there's more. Ha? Meron silang kaisa-isang anak, lalaki, at yun yung ipinoprosesyon para ilibing. No? Napakamalas naman yata. No? Balo ka na, namatay pa yung kaisa-isa mong anak na lalaki na maaaring pwedeng mag-alalay o mag-alaga sa iyo. Diba? So, doble. No? Parang double whammy yung tingin sa kanya ng mga tao. Naku, talagang makasalanan siguro talaga ito. Sipin mo, namatay na yung asawa, namatay pa yung kaisa-isang anak. Ganun siguro ang tingin. At gayon na lamang ang kalalagayan ng babaeng balong ito. Di ba? At nakita ito ni Jesus. Naramdaman niya yung pighati at pagdadalamhati ng isang ina na nawalan ng anak, isang balo na walang asawa. Ito yung pagdamay ng ating Panginoon. Nilapitan niya ang binatang namatay, hinawakan yung kanyang kabaong, yung kinalalagyan ng namatay, at binuhay ng Panginoon. Kayang-kaya ni Lord yun. Diyos siya eh. Pero anong kakaiba dito? Alam niyo po, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, pag ikaw ay isang guro, bawal sa iyo na lumapit at humawak sa mga patay, sapagkat ito'y magpapadumi sa iyo bilang isang Hudyo. Pero binasag ni Jesus ang ganitong paningin ng mga tao, nilapitan niya ang patay, hinawakan at kanyang binuhay. No? Ganyan ang pagdamay ng ating Panginoong Jesus. No? Isang pagdamay na hindi lamang nakikita mula sa panlabas kung ano ang nakikita o nararamdaman ng tao, kung hindi siya mismo ang lumalapit, siya mismo ang humahawak, at siya mismo ang yumayakap sa mga taong nagdadalamhati. Mga minamahal kong kapatid, ito yung tunay na diwa ng pagdamay ng ating Panginoong Jesus. Ang description pa nga po sa awa at habag ng ating Panginoon ay yung klase ng awa na bumabaligtad ang sikmura. Sa ating Panginoon, itong ganitong kaso ay nagtulak sa Kanya para damayan, lapitan, at ibigay yung nararapat para sa balong babaeng ito. Mga minamahal kong kapatid, ibalik natin yung tunay na diwa ng damayan. Hindi naman po sinasabi na kapag dumamay tayo sa kapwa natin, makakabuhay din tayo ng patay. Hindi po. Si Lord lang ang kaya nun. Ano yung pwedeng mangyari? Sa simple nating paglapit, sa simple nating pakikinig, sa simple nating pagsama sa mga kapatid o sa kapwa natin na nagdadalamhati o nangangailangan ng kasama o ng katulong, maaring hindi natin makita yung epekto nito agad-agad. Pero yung presensya mo, yung pakikinig mo, maaring baguhin ang isang pusong patay ang pag-asa. Isang buhay na marahil ay nawawalan na ng saysay dahil walang makita na kahulugan sa kanyang buhay. Pero dahil sinamahan mo, dahil nakinig ka, marahil mabago ang kanyang buhay. Mga minamahal kong kapatid, bilang mga Pilipino, isa ito sa mga pinakamaganda na ugali natin, ang damayan. At naalala ko ang isang kaibigang pare nung ako po ay nasa Palawan, Father Mon Camacho, na dating parish priest kung saan ako na-assign ng aking Regency program, meron silang damayan. At ganito yung pakahulugan nila sa damayan. Sabi ni Father, ganito ang tunay na damayan. Dahil dama mo, ayan, damay ka, damayan. So para siyang contraction ng mga salitang dama mo, kaya ayan, damay ka. Ibig sabihin, dahil alam natin yung pakiramdam o nararamdaman o nakikita natin yung paghihirap ng ating kapwa, naroroon tayo para alalayan, para damayan ng ating kapwa. Mga minamahal kong kapatid, kagaya ng ating Pong Jesus Nazareno, niyayakap tayo palagi sa mga panahon na kailangan natin ng kasama, sa mga panahon na kailangan natin ng gabay, sa mga panahon na kailangan tayong may ahon. Nawa, ganun din ang pagdamay na may alay natin bilang mga kapwa-deboto, bilang mga kapatid kay Kristo, sa mga kapatid natin na nangangailangan.